Isang hukbo ng libu-libong tao ang nakaharap sa Israel. Pero 300 sundalo lang ang pinili ng Diyos para lumaban. Bakit kaya? Para ipakita na ang tagumpay ay hindi galing sa lakas, kundi sa pananampalataya. Ito ang kwento ni Gideon, isang tao na tingin niya sa sarili ay mahina, pero sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos, naging isang malakas na mandirigma. Noon, sa lupain ng Israel, inaatake ang mga tao ng kanilang mga kaaway ang mga Midianita. Si Gideon ay isang simpleng magsasaka lang, nagtatago ng kanyang trigo mula sa mga Midianita. Pero may plano ang Diyos para kay Gideon. Isang anghel ang nagpakita sa kanya at sinabi, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, matapang na mandirigma." Ako, isang matapang na mandirigma, pero ako ang pinakamahina sa aking pamilya. Sinabi ng Diyos kay Gideon na iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Natakot si Gideon, kaya humingi siya ng tanda sa Diyos. Naglagay siya ng balahibo ng tupa at humingi sa Diyos na basahin ito ng hamog habang ang lupa ay nananatiling tuyo. At ginawa ito ng Diyos. Hindi pa rin sigurado, humingi ulit si Gideon ng isa pang tanda. Sa pagkakataong ito, ang balahibo naman ang maging tuyo at ang lupa ang maging basa. Muli ginawa ng Diyos ang hiningi ni Gideon. Nagtipon si Gideon ng hukbo na may 32,000 lalaki. Pero sinabi ng Diyos, sobrang dami niyan. Ayokong isipin ng Israel na nanalo sila sa sarili nilang lakas. Kaya sinabi ng Diyos kay Gideon na pauwiin ang lahat ng takot. 22,000 lalaki ang umalis. Naisip mo ba ang naramdaman ni Gideon? Palit ng palit ang hukbo niya, imbes na lumaki. Pero sinabi ng Diyos, masyado pa ring marami. Sinabi niya kay Gideon na dalhin ang natitirang 10,000 lalaki para uminom ng tubig. 300 lalaki lang ang humigop ng tubig na parang aso. Sila ang pinili ng Diyos. Malamang ay natakot si Gideon. Paano tatalunin ng 300 lalaki ang napakalaking hukbo? Pero may plano ang Diyos. Sinabi niya kay Gideon na bigyan ang bawat lalaki ng trumpeta, isang walang lamang banga at isang sulo. Sa gitna ng gabi, pinalibutan ni Gideon at ng kanyang 300 lalaki ang kampo ng mga Midianita. Sa hudyat ni Gideon, hinipan nila ang kanilang mga trumpeta, binasag ang kanilang mga banga, at itinaas ang kanilang mga sulo. Isang espada para sa Panginoon at para kay Gideon. Ang mga Midianita ay labis na nalito at natakot, kaya nagsimula silang maglaban-laban at pagkatapos ay tumakas. Nanalo si Gideon at ang kanyang maliit na hukbo. Lahat dahil nagtiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kanila. Hindi ba tanggaling kung paano ginamit ng Diyos ang isang maliit na grupo para talunin ang isang malaking hukbo? Ang kwento ni Gideon ay nagtuturo sa atin na kayang gamitin ng Diyos ang sinuman, gaano man sila kaliit, kahina o katakot. Sa 300 lalaki lang, tinalo ng Diyos ang isang makapangyarihang hukbo, pinatutunayang mas malaki ang kanyang kapangyarihan kaysa sa ating mga takot o limitasyon. Kaya tandaan, kahit na pakiramdam mo ay maliit ka o natatakot, kayang gamitin ka ng Diyos para gumawa ng malalaking bagay. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa pagpapaalala mo sa amin sa pamamagitan ni Gideon na ang iyong lakas ay perpektong nahayag sa aming kahinaan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit na pakiramdam namin ay maliit kami o natatakot. Bigyan mo kami ng tapang na sumunod sa iyo at ng pananampalataya na maniwala na sa iyo. Ang tagumpay laging posible. Sa pangalan ni Jesus kami nanalangin. Amen. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento sa Biblia.